Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibahagi ay makikita sa 2 Samuel chapter 16 verses 1 to 3. Ito po ang nakasulat. Kalalampas pa lang ng kaunti ni David sa ibabaw ng bundok nang salubungin siya ni Siba na katiwala ni Mephibosheth. May dalawa itong asno na may kargang 200 tinapay, 100 kumpol ng ubas, 100 piraso ng hinog na prutas at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Tinanong ni David si Siba, bakit nagdala ka ng mga iyan? Sumagot si Siba, ang mga asno po ay para sakyan ng sambahayan nyo, ang mga tinapay naman at prutas para kainin nyo at ang mga kasama ninyo, at ang katas ng ubas ay para naman inumin nyo kapag napagod kayo sa disyerto. Nagtanong si David, nasaan na si Mephibosheth, ang apo ng amo mong si Saul? Sumagot si Siba, nagpaiwan po siya sa Jerusalem dahil iniisip niyang gagawin siyang hari ngayon ng mga Israelita sa kaharian ng lolo niyang si Saul. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang aking pong Bible verse na babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 16 verses 4 to 6. Sinabi ng hari, Siba, ang lahat ng ari-arian ni Mephibosheth ay magiging iyo. Sumagot si Siba, pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod, maging karapat dapat sana ako sa inyong pagtitiwala. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura, ito'y si Simei na anak ni Gera. Pinagbabato niya si David mga tauhan nito kahit napapaligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Yun lang po, salamat. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang papasahan ko po ngayon ay verse ni na paring Jerome at Jilay. Makikita sa 2 Samuel chapter 16 verse 7 to 12. Ito ang sinasabi niya kay David. Huwag kang papasok sa bayan namin. Mamamatay tao at masamang tao ka. Ginagantihan ka ng Panginoon sa pagpatay mo kay Saul at sambahayan niya. Kinuha mo ang kanyang trono pero ngayon ibinigay ito ng Panginoon sa anak mong si Absalom. Bumagsak ka dahil mamamatay tao ka. Sinabi ni Abishai na anak ni Zeruiah sa hari. Mahal na hari, bakit niyo po pinapabayaan sumpain kayo ng taong iyan na tulad lang ng patay na aso? Payagan niyo po akong pugutan siya ng ulo. Pero sinabi ng hari, kayong mga anak ni Zeruiah, wala kayong pakialam dito kung inutusan siya ng Panginoong sumpain ako. Sino ako para pigilan siya? Sinabi ni David kay Abishai at sa lahat ng opisyal niya, kung ang anak ko nga ay binabalak akong patayin, paano pa kaya itong kamag-anak ni Saul? Inutusan siya ng Panginoon. Kaya hayaan niyo na lang siya, baka makita ng Panginoon ang paghihirap ko at gantihan niya ng kabutihan ang kasamaang nararanasan ko ngayon. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Hello po, blessed day to everyone. Ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 16 verses 16 to 19. Yan, sabi po dito sa verse 16, nang magkita si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusai, sumigaw ito, mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Ito ba ang pagpapakita mo ng katapatan sa kaibigan mong si David? Tanong ni Absalom, bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? Sumagot si Kusai, hindi po ako sumama sa kanya sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh na ng mga tao at ng bansang Israel. Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng paglilingkod ko sa inyong ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon yan. Na dito, no, si Kusai po ay kaibigan ni David.
no, na ito naman po ay spy, no. Siya naman po ang ipinadala ni David dito sa kay Absalom, no. Yan. So kung si Ahithophel ay ipinadala na spy para kay Absalom, dito naman po sa chapter na to, si Kusay pinapakilala na isang matalik na kaibigan ni David at siya namang nag-i-spy dito ngayon kay Absalom, no. Pero dito makikita nyo yung mga pagsisinungaling, no, o pagpapanggap na matapat ako sa iyo, gusto kong maglingkod sa iyo katulad ng paglilingkod ko sa iyong ama. Pero mag-iingat talaga tayo sa mga ganun dahil maraming pagbabanta ang mababasa natin dito sa Bible na hindi lahat ng mabuti sa harapan natin ay totoong mabuti. No, katulad na lang po nito na 'di ba kinausap pa nga siya ni Absalom na bakit hindi ka dun sa kaibigan mo sumama, 'di ba? Pero sinasabi niya dito na hindi, ang mas gusto kong paglingkuran ay yung pinili ni Yahweh, no? Pero samantalang hindi naman. And dito pa lang, no, makikita natin na kung kunwari ako si Absalom, na nakita ko, alam kong matalik na kaibigan yun ng aking ama, tapos na hindi niya sinamahan yung ama ko, tapos gusto niya sa akin na maglingkod, syempre mapapaisip ka na rin na di pagka hindi na rin ako ang makapangyarihan o hindi na rin ako ang nakapwesto, ayaw mo na rin sa akin, 'di ba? Kasi nga na sinasabi niya nga dito na ito ba yung pagpapakita mo ng katapatan sa akin, sa kaibigan mong si David, 'di ba? At ganito ba 'yan? Ganito ba yung katapatan na ginagawa mo? Samantalang nandito ka sa akin na dapat kasama ka ng tatay ko, 'di ba? 'Yun. Kaya magiging tayo mapagmasid at saka maging prayerful talaga para yung Holy Spirit sa atin yan, ituturo sa atin yan at saka i-guide tayo palagi. Yan, minsan nga din tataka tayo bakit ba like yung sa mga magulang natin, lagi tayong pinapagalitan, 'di ba? Hindi natin na minsan naiisip na dahil mahal nila tayo kaya tayo nila tinatama, 'di ba, na hindi palagi na kaya nagagalit sa atin ay kasi hindi nila tayo gusto or masama ang hangarin nila. Hindi, minsan merong mga ganyan na katulad na humaharap sa atin na mabait sa harapan natin pero masama ang ginagawa pagka nakatalikod na tayo. Like din sa mga kaibigan natin na kung may nagagawa tayong mali, nagagalit sa atin, maaaring totoong kaibigan sila, 'di ba? Katulad din ng pagtatama ng Diyos sa atin pagka may mga nagagawa tayong pagkakamali. Yung ganun, kaya maging tayo maingat sa pagkilala sa mga taong na nasa paligid natin, kung totoo ba na sila ay totoong nagmamalasakit sa atin o hindi. And ang pagkokorek, kung ang pagkokorek kahit na medyo pagalit sa palagay natin na makakabuti sa atin, dapat na i-take natin yun na nang may pagmamahal sila sa atin kasi ayaw nila tayo mapahamak. Yan. Yun po sana yung makuha natin na aral dito, no? Katulad ng 'di ba yung kay Absalom na paano niya ba nakuha yung loob ng mga tao. Mga sweet talks 'yan. Intentionally marami siyang sinabi sa mga tao na kung ako ang nakapwesto, 'di ba yung mga ganyan. Pero hindi nila nalalaman yung totoong nasa puso ng tao. Yan, like katulad ngayon, napapanahon, no, mag-e-election na naman, marami na naman pong mabait, marami na naman po tayo matatanggap na mga kung ano-ano sa mga tumatakbong kandidato. Sana din, na makapamili tayo talaga ng merong mga nangangandidato na hindi sila sa ganung kaparaanan na nangunguha ng loob natin, kundi kumikilos sila para sa bayan, sa ikabubuti ng lahat, hindi lang ng matatamis na mga salita sa mga pangako. Yun, katulad po ng napag-aaralan natin ngayon. Yun lamang po. God bless. Po mapagpalang araw muli sa ating lahat.
At tayo po ay nasa 2 Samuel, no? Chapter 16, verse 20 to 23. Ito po yung itinalaga po sa atin. Sabi po dito, tinawag ni Absalom si Ahitopel at humingi ng payo rito. Ano ba ang mabuting gawin natin? Ganito ang gawin mo, wika ni Ahitopel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganoon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Kaya't kanilang ipinangtayo si Absalom ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping niya sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Ng panahong iyon, ang mga payo ni Ahitopel ay tinuturing na salita ng Diyos, maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kanyang payo. No? So dito makikita natin na si Ahitopel, no, ay hindi karaniwang tagapayo lamang, no, kundi talagang siya ay kinikilala, no, at ang lahat ng kanyang sasabihin, sabi nga dito, ay tinuturing na salita ng Diyos, no, yung kanyang mga payo. Kaya si Haring David ay talagang sinusunod siya, at sino ba naman si Absalom para hindi rin siya sundin. So ibig sabihin, kung itinuturing na si Ahitopel, yung kanyang payo ay parang salita ng Diyos, ay talagang susundin at susundin siya ni Absalom doon sa kanyang payo. At dito makikita natin ay hindi maganda yung payo ni Ahitopel kay Absalom, no? Nasipingan yung mga naging asawa ni David, no? Mga asawang katulong. Ito ay hindi magandang tagapayo. Hindi ito magandang payo. So ibig sabihin sa ating buhay, no? Dapat tayong maging aware doon sa nagiging payo sa atin. Baka ito naman ang magbulit sa atin ng pagkakasala, o ito naman yung kanyang payo ay magbulit sa atin upang tayo ay hindi katigan ng Panginoon, no? Kaya kumbaga talagang maging aware po tayo sa mga nakapaligid sa atin, sapagkat malaki po yung maitutulong ng ating pagsisiyasat ng mahusay, pagpupurify ng mga payo sa atin, na dito makikita natin na talagang hindi lahat ng mga payo ay makakatulong. Kaya malaking tulong pa rin ang gawin nating best counselors natin, o the best na tagapayo natin ay yung Panginoon, sapagkat garantisado, no, na kapag ang Panginoon na nagbigay sa atin ng payo, tayo po talaga ay mapapayo. So purihin po ang Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia sa araw na ito, na sa bawat araw na ginagawa natin sa devotion, malaki po ang maitutulong nito upang tayo ay lumago, at higit sa lahat ay maging matured po tayo sa ating buhay Kristiyano. So purihin po yung Panginoon, and God bless everyone.